Nagpadala sila ng invitation sa binyag ng anak nila. Nasagot daw ng boyfriend ko yung cater at cake kasi daw ay tito na ay ninong pa siya. Kaya tumanggi kaming magninong at umattend dahil hindi naman namin obligasyon yun. May boyfriend ako at 5 years na kami ngayon na dapat sana magpapakasal kami noong 2024 kaso may nangyaring hindi maganda. Maayos naman ang relasyon namin ng boyfriend ko pati na rin ang pamilya nila. Lalo na yung nanay niya na sobrang bait. Maliban na lang sa GF ng kapatid ng boyfriend ko na hindi talaga kami magkasundo. Nung una okay naman kami hanggang sa may nakarating sa aking balita na sinisiraan daw ako sa mga tiyahin at pinsan ng boyfriend ko. Nakesyo ang arte ko raw porket may maganda akong trabaho at napakagasturera ko raw. Pinalampas ko lang yun dahil ayoko ng gulot. Iniisip ko rin ang kapatid ng boyfriend ko. Sa lumala yung hindi namin pagkakaunawaan. Lahat ng mga pinsan ng boyfriend ko na kaibigan ko kinakaibigan rin niya. Pero sinisiraan niya ako pati na rin sa mama ng boyfriend ko. Nagpaparinig rin siya sa Facebook ng kung ano-ano pero never akong pumatol kasi nga hindi talaga ako mahilig sa away. Pero dumating sa point na napagod na ako at hindi na ako nakapagtimpi sa dami ng nalaman ko. Kaya't kinumpronta ko siya sa harap ng pamilya ng boyfriend ko. Pero ang sagot niya sa akin ay buwisit daw ako kasi daw kaibigan ko pa rin yung ex ng boyfriend niya. Nasa umpisa pa lang naman ay alam niya na kababata ko yun at best friend ko yun. Galit rin siya kasi mumukha ko raw sa kanya na mas nakakaangat ako. Na kung makaporma ako at makapagdala daw ako ng food sa bahay ng boyfriend ko, akala mo raw kung sino ako. Nang palaging pakilala sa akin ng mama ng boyfriend ko ay soon to be manugang niya. Pagpasok ng 2025 ay nagdesisyon kami ng boyfriend ko na mag-live-in na muna. Na kasi nga yung budget namin para sa kasal ay nagamit namin sa kinahaharap na problema noong 2024. Mula noon ay kinutya na ako kasi nakakahiya raw ako kasi nakikitira daw ako sa bahay ng boyfriend ko. Na kahit alam niya na kami ng boyfriend ko ang gumagastos dun sa foods and bills. Na kasi nga wala na rin yung father ng boyfriend ko. Kami na rin ang sumalo ng lahat ng gastusin sa bahay. Tapos yung boyfriend naman niya na kapatid ng boyfriend ko. Dun na rin tumira sa bahay ng GF niya na ito nga't galit na galit sa akin. Never nagbigay sa mama nila kahit 5 pero wala silang narinig sa amin. Pero itong si girl ay tuloy pa rin ang paninira sa akin hanggang sa gumagawa na siya ng mga dummy account na para lang i-chat ako. Gumawa rin siya ng dummy account na under my name para palabasin na chinachat ko siya at inaaway ko siya. Baliw. Hanggang sa hindi na ako nakapagpigil at muntik na kami magkasakitan kasi nga nasa work from home ako. At may kausap akong client that time. Binunot niya yung internet sabay sabing sorry. Nagdilim ang paningin ko at nag-away kami noon. Hanggang sa nabuntis siya ng kapatid ng boyfriend ko at kinakailangan nilang magpakasal. Pero wala silang kapera-pera kahit na pisong ipon. Na nagdemand pa si girl ng kasalang simbahan ay wala naman silang ipon. Tapos yung jowa niya ay kakastart lang mag-work that time. Nakiusap yung kapatid ng boyfriend ko na humiram ng pera sa amin worth 50k. So kasi nga may ipon naman kami at kaya naman naming ipahiram sa kanila ay pumayag na lang ako. Na kasi ang usapan namin ay after ng kasal ay kukunin nila sa mga bigay ng ninang at babayaran kami. Sobrang kapal ni girl na inaway-away niya ako sa amin rin pala lalapit at uutang. By the way, ang kasal nila hindi mo masasabing maganda pero hindi tinipid. Fast forward after kasal, umaasa kami na babayaran kami. Pero dumaan ng 2 days at wala pa rin hanggang sa pinuntahan na namin sila at siningil namin doon. Nalaman namin na wala pala silang pambayad kasi bukod sa 50k na utang sa amin, nakautang rin sila ng 150k sa nagpapautang sa barangay nila. At ginamit nila ang pangalan ng boyfriend ko as co-maker. Na kesyo hindi raw kami mababayaran kasi wala raw natira sa bigay ng mga ninong at ninang at hindi ako pumayag. Sabi ko savings namin yun kahit na hulug-hulugan nila sa amin. Pumayag naman sila. Naging maayos ang usapan. Hanggang sa pagka-uwi, ang dami nag-message sa akin na kamag-anak ng boyfriend ko at sinasabing basahin ko raw yung post ng bilas ko. Pinost niya pala na wala kaming awa na kesyo pinipilit ko silang singilin na hindi na lang daw binigay para sa bata. Kasi unang pamangkin naman daw. Na para 50k raw ay hindi ako makatulog. Kaya sa sobrang galit ko, pinabarangay namin sila ng boyfriend ko. At doon ay napagkasunduan na ibigay sa amin ang ATM nila. At kakaltasin namin ng 5k kada sahod hanggang sa mabuo yung 50k na utang nila. At doon lalong tumindi ang away namin ng babaeng yun. Nagkakalat na siya ng chismis na baog raw ako kaya wala kaming anak ng boyfriend ko. Dagdag pa na ayaw daw akong pakasalan ng boyfriend ko. Dahil doon ay nagalit yung boyfriend ko at kinumpronta sila at nag-usap kami ng buong pamilya. Nagalit din ang mama ng boyfriend ko at sinabing itigil na kasi nga nasa isang pamilya na kami. Pero after naming mag-usap ay hindi pa rin siya natigil. Pinagmamalaki niya sa akin na pinakasalan siya at may anak sila at ako ay wala. Kaya nireal talk ko siya at sinabi ko sa kanya na kaya lang naman siya pinakasalan kasi nga nabuntis siya. At kaya lang sila nakapagpakasalay dahil sa utang. Hanggang sa inaway na ako ng mag-asawang yun at sinabi ng boyfriend ko na hindi ako po pwedeng ganun-ganunin lang. Kaya't dumistansya kami ng boyfriend ko at binalak namin sila sa Facebook pati na rin sa IG. Pero pinanatili kong nakapublic yung IG ko kasi alam kong ini-stalk ako ni girl. Na para makita niya kung gaano kami kasaya ng boyfriend ko sa kabila ng pangungutya niya sa amin. Na alam ko na kapag nalaman niya na nasa maayos kaming sitwasyon ikamamatay niya yon. Hanggang sa isang araw inimbita niyang lahat na mag-sleep over ang mga ex ng boyfriend ko sa bahay nila.
nila. Kaya't kami na lang ng boyfriend ko yung nag-adjust at natulog kami sa hotel para makaiwas. Ngayong 2026 ay ikakasal na kami ng boyfriend ko. Intimate wedding lang yung gaganapin at pili lang yung pwedeng umaten. At hindi ko sila sinaling guest at naiintindihan naman yun ng mother ng boyfriend ko. Na gusto rin naman ng boyfriend ko na wag na rin silang i-invite na para maging masaya yung kasal namin. Hanggang sa nagpadala sila ng invitation sa binyag ng anak nila at ninong ang boyfriend ko. At nakalagay sa sulat na sagot daw ng boyfriend ko yung cater at yung cake na may picture pa galing sa Pinterest na kesyo unang pamangkin raw at obligasyon daw yun ng boyfriend ko na sagutin. Kasi tito na daw ninong pa siya. Tumanggi kaming magninong at umaten dahil hindi naman namin obligasyon yon. Kinausap namin sila ng personal at sinabing 1K lang ang kaya naming maibigay kasi pinaghahandaan namin yung kasal namin. Galit na galit sila sa amin kasi maramot raw kami at galit na galit rin sila kasi hindi sila invited sa kasal. Tanong ko lang Mami Len, maliban na gusto ko lang naman ay peace of mind at ayoko ng any connection sa kanila. Maliban na ang invited lang sa kasal ko ay ang mga taong alam kong totoong nagmamahal sa amin ng boyfriend ko. Letter sender, Clara ng Batangas. Alam mo, nasundo mo yung pika ko na pinahiram nyo pa ng pampakasal. Kung hindi nyo pinahiram, edi sana nakaganti ka na. Lalo mo lang pinasakit yung ulo. Kakabwisit ka sa part na yon. Hindi ba abala sa buhay ang bilas mo at ang daming time sa'yo? Lahat ng ex ang boyfriend mo dinala sa bahay, amazing. Ngayon nakakapagtanong ka pa kung tama yung decision mo for peace of mind. Katay sa wag mo nang tinatanong kung tama bang hindi mo sila i-invite. Sinisira na yung mental health mo, nakakapagtanong ka pa. Hindi pa ba obvious na hindi dapat? Alam mo, mas nanggigigil ako sa'yo sa totoo lang.